Naisip mo na ba kung bakit nanatiling nakasara ang pintuang hinintay mong bumukas? Marahil isang oportunidad sa trabaho na nawala, isang relasyon na hindi natuloy o isang pangarap na parang gumuho sa harap ng iyong mga mata. Paano kung sabihin, ko sa'yo na ang pintuang hindi bumukas ay nagliligtas sa buhay mo at hindi mo pa alam na sa likod ng hindi na natanggap mo, may mas malaking plano, isang misteryong banal na nagpoprotekta sa iyo mula sa mga panganib na hindi mo inaasahan at naghahanda sa iyo para sa isang bagay na kayang baguhin ang buhay mo sa isang iglap. Nakakabagbag damdamin ito, hindi ba? Dahil sa kaibuturan, gusto nating lahat maintindihan kung bakit hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa plano natin. Pero paano kung ang sikreto ay hindi sa nakikita natin kundi sa itinago ng Diyos ng sinadya para sa ating kapakanan? May nakatagong kapangyarihan dito, isang bagay na kakaunti lang ang nakakakita. Ang mga nakasarang pinto ay hindi lang hadlang, kundi mga kalasag na hindi natin nakikita, mga kamay ng Diyos na humihila sa atin bago tayo mahulog sa isang bagsak na maaring makabasag sa atin. Isipin mo ito, ilang beses ka nang tumingin sa nakaraan at nagpasalamat sa isang bagay na hindi natuloy. At ilang beses mo pa hindi napansin na ang hindi ngayon ay sagot sa isang dasal na hindi mo alam na kailangan mong gawin. Sa mga susunod na minuto, lulundag ka sa isang malalim na revelasyon, isang bagay na gusto ng Espiritu Santo na ibulong sa puso mo. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Maaring kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng videong ito at inaanyayahan kita na manatili hanggang sa dulo para matuklasan kung paano ang mga pintuang nakakandado ay maaring maging susi sa buhay ng mga biyaya na hindi mo inakalang posible. Bago tayo magsimula, may espesyal akong hiling sa'yo. Mag-iwan ka ng maikling pangungusap sa comments tulad ng nagtitiwala ako sa plano ng Diyos kahit hindi ko nakikita. Hindi lang ito simpleng kilos, ito'y hakbang ng pananampalataya, isang binhi na itinatanim mo para palakasin ang kaluluwa mo at kumonekta sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. At pakikalmahan, i-click ang like button ng video na ito. Alam mo ba kung bakit? Bawat like ay tumutulong sa YouTube na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangang marinig ang salita ng Diyos sa mismong sandaling ito. Matindi ang ginagawa mo sa pagiging bahagi nito. Espesyal ka sa pagpunta rito, tumutulong na ikalat ang liwanag na ito. Ngayon, isipin mo ito, ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lang tungkol sa pagsuporta sa isang video. Ito'y tungkol sa pagsabi ng oo sa pangangalaga ng Diyos sa buhay mo. Kapag nag-subscribe ka, kumukonekta ka sa isang komunidad na naniniwala na kahit ang mga nakasarang pinto ay may banal na layunin. Marami ang gumagamit ng nilalamang ito bilang suporta sa Espiritu, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Kaya inaanyayahan kita na mag-comment ng kahit ano. Maaaring isang kahilingan sa Diyos, isang sitwasyon kung saan hindi bumukas ang pinto para sa iyo, o kahit simpleng gusto ko maintindihan ang mga plano ng Diyos. Nagpapainit ito ng puso ng mga makakabasa at nagpapalakas ng pananampalataya natin lahat. At samahan mo ako hanggang sa dulo. Dahil ang halos huling bahagi ng videong ito ay maaaring maglaman ng susi para ma-unlock ang isang biyaya na naghihintay sa iyo. Sasama ka ba sa akin para tuklasin kung ano ang gustong ituro ng Espiritu Santo? Magsisimula na ang pag-aaral, ang katahimikan ng Diyos sa gitna ng bagyo. Isipin mo ang sarili mo sa gitna ng bagyo na may malalakas na hangin na sumisigaw sa paligid mo, mga alon na humahampas sa bangka ng buhay mo at ikaw ay humihingi ng sagot pero ang natatanggap mo lang ay katahimikan. Sa Marcos 4:35-41, ganyan ang naranasan ng mga alagad. Tumatawid sila ng lawa kasama si Jesus nang biglang sinalubong sila ng bagyo. Sumigaw sila sa takot habang si Jesus ay mahimbing na natutulog sa likod ng bangka. Naranasan mo na ba ito? Isang pinto na kinatok mo ng buong lakas, humihingi na bumukas, pero sa kabilang banda, katahimikan lang. Marahil naiisip mo ngayon ng isang bagay
na hiniling mo sa Diyos, pagpapagaling, solusyon, daan, pero wala pang sagot. Pero narito ang misteryo na gusto kong dalhin mo sa puso mo. Ang katahimikang iyon ay hindi pag-iwan, ito'y proteksyon. Isipin mo ito, habang nakikita ng mga alagad ang bagyo bilang katapusan, alam ni Jesus na ito'y bahagi lang ng kwento. Hindi siya nagising dahil hindi siya nag-aalala sa kanila, kundi dahil nasa kontrol niya na ang lahat. Paano kung ang katahimikan na hinintay mo ngayon ay ang Diyos na hinawakan ka sa bangka, pinapanatili kang matatag habang pinapakalmahan niya ang isang bagay na hindi mo nakikita? Minsan, hindi bumubukas ang pinto dahil ang nasa kabilang banda ay hindi ang hinintay mong patutunguhan. Ito'y bitag na inaalis ng Diyos bago ka makapasok. Napaisip ka na ba na ang hindi na nagpa-frustrate sa'yo ay ang kalasag na nagpapanatili sa'yo? Tingnan mo kung paano ito konektado sa buhay mo. Ilang beses ka nang nagpumilit sa isang bagay, iniisip na ito ang pinakamabuti, pero natuklasan mo mamaya na iba ang katotohanan. Alam ko na mahirap maghintay sa katahimikan, kapatid ko. Natural na makaramdam ng pangamba kapag hindi dumarating ang sagot. Pero gusto ng Espiritu Santo na ipakita sa iyo na ang katahimikang ito ay regalo na nakatago. Isang puwang kung saan nagtatrabaho ang Diyos sa likod ng mga eksena. Inaayos ang mga bagay na maiintindihan mo lang kapag tumingin ka sa nakaraan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganoon, tumutulong ka na magdala ng pagkain sa mga nagugutom at bawat suporta ay may halaga. At pakikalmahan, huwag skip ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, mag-iwan ka sa comments ng isang bagay tulad ng nagtitiwala ako sa katahimikan ng Diyos. Hindi lang ito para sa akin, ito'y para sa iyo. Para patatagin ang pananampalataya mo at bigyan ng inspirasyon ang mga makakabasa. Paano kung itanong ko sa iyo, ano ang gagawin mo kung malaman mong sa kabilang banda ng pintuang nakasara, may daan na inilihis ng Diyos para iligtas ka? Manatili ka sa akin dahil may darating na makapangyarihan. Nararamdaman mo ba ito sa puso mo? Ang pangakong parang nawala. Nakahawak ka na ba ng pangako sa puso mo at biglang naramdaman mong nadulas ito tulad ng buhangin sa mga daliri mo? Sa Genesis 15, binigyan si Abraham ng malinaw na salita mula sa Diyos. Magkakaroon ka ng anak, isang lahi na kasing dami ng mga bituin sa langit. Pero dumaan ang mga taon, 5, 10, 20, at nanatiling nakasara ang pinto ng pangakong iyon. Walang anak, walang tagapagmana. Naranasan mo na ba ang ganyang paghihintay? Isang pangarap na inilagay ng Diyos sa espiritu mo, isang katiyakan na nagliliyab sa loob mo, pero hanggang ngayon hindi pa bumubukas. Naramdaman mo na ba ang bigat ng pagtingin sa langit at pagtatanong, Panginoon, bakit hindi pa ito nangyayari? Ganyan din ang naramdaman ni Abraham. Pero narito ang sikreto na gusto kong itanim mo sa puso mo. Ang pintuang nakakandado ay hindi katapusan ng pangako. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Isipin mo ito ng mahinahon. Habang naghihintay, si Abraham hindi lang hinintay ng Diyos ang pangako, hinubog niya ang taong tatanggap nito. Bawat taong lumipas, bawat pintuang hindi bumukas, ay ang Diyos na nagtitibay sa pananampalataya ni Abraham. Inihahanda siya para sa isang himala na magbabago sa kasaysayan. Paano kung ganyan din sa'yo? Baka ang pintuang hindi pa bumubukas ay ang Diyos na humuhubog sa'yo. Pinapalakas ka para sa isang hinaharap na hindi mo inakalang posible. Alam ko na hindi madali, kapatid ko. Masakit ang paghihintay, nagtatanong ang puso at ang kaluluwa minsan ay bumubulong ng duda. Pero gusto ng Espiritu Santo na yakapin ka ngayon at sabihin, anak, ang pagkaantala na ito ay hindi parusa. Ito'y pangangalaga na hindi mo pa naiintindihan. Tingnan mo kung paano ito konektado sa buhay mo. May pagkakataon ka bang humiling ng buong puso pero ipinakita ng panahon na iba ang katotohanan? Inaanyayahan kita na magtiwala na kahit parang nawala ang pangako, ang Diyos ay gumagawa ng daan na magpapamangha sa iyo. Hindi kanya nakalimutan, inihahanda kanya para sa tamang oras. Bago tayo magpatuloy, mag-iwan ka sa comments ng isang bagay tulad ng naniniwala ako sa mga pangako ng Diyos. Ito'y sigaw ng pananampalataya na umaalingaw-ngaw sa langit at nagbibigay inspirasyon sa mga makakarinig nito kasama mo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magpapakita
magpapakita ng detalye na maaaring magbago sa kung paano mo tinitingnan ang bawat paghihintay sa buhay mo. Manatili ka sa akin dahil may darating na makapangyarihan, isang katotohanan na maaaring magpasindi ng liwanag kung saan dati ay dilim lang ang nakikita mo. Handa ka na bang matuklasan kung ano ang ginagawa ng Diyos habang naghihintay ka? Ang pagliko na siya palang daan. Nahanap mo na ba ang sarili mo na naglalakad sa isang daan? Sigurado na tama ang direksyon mo hanggang sa isang hadlang ang pumilit sa iyo na lumiko sa ibang banda. Sa Exodo 13:18, nang ilabas ng Diyos ang bayan ng Israel mula sa Ehipto, hindi niya sila dinala sa pinakamaikling daan, ang ruta ng mga Filisteo. Bukas ang daang iyon, mas mabilis, parang perpekto. Pero isinara ng Diyos ang pintuang iyon at ginabayan sila sa disyerto, isang mahabang landas, puno ng liko at kawalan ng katiyakan. Bakit? Dahil minsan, ang pagliko na hindi mo maintindihan ay ang daan na pinili ng Diyos para iligtas ka. Nararanasan mo ba ito ngayon? Isang plano na hindi natuloy ayon sa gusto mo, isang direksyon na biglang nagbago at nagtataka ka. Panginoon, bakit mo ako dinala rito? Adreb na rito ang misteryo na gusto kong hawakan mo ng mahinahon. Handa ang mga Filisteo na makipaglaban at ang bayan ng Israel, bagong palaya, ay hindi pa handa sa digmaan. Alam ng Diyos na kung bumukas ang pintuang iyon, baka sumuko sila at bumalik sa Ehipto ng tumatakbo. Ang disyerto ay hindi parusa, ito'y pagliligtas. Paano kung ang pagliko sa buhay mo, ang pintuang hindi bumukas, ay ang Diyos na nagpoprotekta sa iyo mula sa laban na hindi mo pa kayang harapin? Marahil, ang nakikita mong pagkaantala ay ang Diyos na dinadala ka sa isang ligtas na landas, tinuturuan kang magtiwala habang inaalis niya ang mga panganib na hindi mo napansin. Isipin mo ang sarili mong kwento. May pagkakataon ka bang na-frustrate sa isang bagay na hindi nangyari, pero napagtanto mo mamaya na ang ibang daan ang nagdala sa iyo ng kapayapaan? Alam ko na hindi madali ang maglakad sa disyerto, kapatid ko. Mainit ang araw, nauuhaw ka, at minsan gusto ng sumuko ng puso, pero kasama mo ang Espiritu Santo, bumubulong. Magtiwala ka, dahil nakikita ko ang hindi mo nakikita. Ang pintuang nakasara ay maaring ang mapa na iginuguhit ng Diyos para dalhin ka sa lugar ng tagumpay. Mag-iwan ka sa comments ng isang bagay tulad ng sinusundan ko ang daan ng Diyos. Ito'y hakbang ng pananampalataya na ginagawa mo kasama niya at inspirasyon sa mga nakikinig sa akin. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na bahagi ay magpapakita ng sikreto na itinago ng Diyos sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa? Manatili ka sa akin dahil may darating na makapangyarihan, isang bagay na maaring magpabago sa bawat pagliko mo tungo sa isang sigaw ng papuri. Handa ka na bang makita kung saan ka dadalhin ng Diyos? Ang dalangin na hindi nasagot lumuhod. Ka na ba puno ng luha ang mga mata, humihingi ng isang bagay na parang perpektong solusyon sa problema mo? Sa 2 Corinto 12:9, ikinuwento ni Pablo na 3 beses siyang nagmakaawa sa Diyos na alisin ang tinik na gumugulo sa kanya. Hindi siya humiling ng basta-basta. Ito'y isang bagay na nagpapahirap sa kanya, na nagpaparamdam sa kanya ng kahinaan. Pero hindi bumukas ang pinto ng dalangin na iyon. Sinabi ng Diyos, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan. Naranasan mo na ba ito? Isang panalangin na ginawa mo ng buong kaluluwa pero ang sagot ay katahimikan, o isang hindi na hindi mo maintindihan? Narito ang isang bagay na gusto kong dalhin mo sa puso mo. Minsan, ang dalangin na hindi nasagot ay ang proteksyon na ginagamit ng Diyos para itayo ka. Isipin mo ito ng mahinahon. Akala ni Pablo na ang pag-alis ng tinik ang magpapalaya sa kanya, pero nakita ng Diyos ang higit pa rito. Ang hindi na iyon ay hindi pagtanggi. Ito'y imbitasyon na umasa ng higit sa kanya, na makahanap ng lakas sa lugar na hindi inakalang posible ni Pablo. Paano kung ang pintuang hindi bumukas sa buhay mo ay ang Diyos na tinatawag ka para mas lumapit sa Kanya? Marahil maganda ang hiniling mo, pero ang inihahanda niya para sa iyo ay walang hanggan. Alam ko na mahirap tanggapin ito, kaibigan ko. Nasasaktan ang dibdib, nagtatanong ang isip, pero gusto ng Espiritu Santo na yakapin ka ngayon at sabihin, hindi ka nag-iisa. Ang hindi na ito ay isang oo na nakatago para sa isang bagay na magpapakislap sa iyo. Tingnan mo kung paano ito tumutugma sa buhay mo. May hiniling ka na bang dumating ng buong puso, pero
napagtanto mo mamaya na ang Diyos ay nagbigay ng iba, marahil kapayapaan, marahil lakas. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganoon, tumutulong ka na magdala ng damit sa mga nangangailangan, nagbibigay init sa kanilang katawan at puso. At pakikalmahan, huwag iskip ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panunood ay isang gawa ng pag-ibig. Ngayon, mag-iwan ka sa comments ng isang bagay tulad ng tinanggap ko ang biyaya ng Diyos. Ito'y binhi ng pananampalataya na itinatanim mo at maaaring magbigay inspirasyon sa mga nakikinig kasama ko. Paano kung sabihin ko sa iyo na malapit na tayong tumingin sa isang sandali kung saan ang hindi ng Diyos ay naging himala na hindi inaasahan ng sinuman? Manatili ka sa akin dahil may darating na makapangyarihan, isang revelasyon na maaaring magbago sa kung paano ka mananalangin mula ngayon. Nararamdaman mo ba siya na hinila ka palapit? Ang pintuang nanatiling nakakandado para sa hari. Naisip mo na ba ang isang hari, isang makapangyarihang tao na kumakatok sa isang pinto pero hindi pinapansin? Sa 2 Samuel 11, si David, ang dakilang hari ng Israel, ay nakakita ng isang pinto na bumukas sa isip niya, ang posibilidad na makuha si Bathsheba, asawa ni Urias. Siya ang hinirang ng Diyos, lahat ay nasa kanyang kamay, pero ang pinto ang pinilit niyang buksan ay hindi plano ng Diyos. Ngayon, isipin mo ito, paano kung isinara ng Diyos ang pintuang iyon bago pa man si David gumawa ng unang hakbang? Minsan, ang pintuang hindi bumubukas ay ang Diyos na nagliligtas sa iyo mula sa isang desisyon na maaaring magdala sa iyo sa bangin. Naranasan mo na ba ang ganitong pagnanasa? Isang matinding hangarin na habulin ang isang bagay na parang tama, pero sa kaibuturan ay nagpaparamdam ng kaba sa iyo? Narito ang misteryo na gusto kong yakapin mo ng mahinahon. Pinayagan ng Diyos si David na sundan ang daang iyon, pero mataas ang bayad, nawala ng anak, nasira ang pamilya, nadurog ang puso. Paano kung ang pintuang hindi bumukas sa buhay mo ay ang Diyos na pinipigilan ka sa isang halaga na ayaw mong bayaran? Hindi ko sinasabi na katulad ka ni David sa pagkakamaling ito, pero paano kung ang Espiritu Santo ay nagsasara ng mga pinto para panatilihin ka sa daan ng pangako at hindi ng sakit? Alam ko na natural sa tao ang gustong buksan ng lahat ng nasa harap natin, kapatid ko. Bumibilis ang tibok ng puso, kumikinang ang mga mata sa posibilidad, pero ang Diyos sa kanyang pag-ibig minsan ay nagsasabi, hindi ngayon, hindi sa ganitong paraan, dahil may mas maganda akong plano. Pag-isipan mo ang sarili mong kasaysayan. May pagkakataon ka bang nagpumilit sa isang bagay pero napagtanto mo mamaya na ang pagtigil ang nagligtas sa iyo? Ang pintuang nakasara ay maaaring ang bulong ng Diyos na tinatawag ka pabalik sa Kanya. Mag-iwan ka sa comments ng isang bagay tulad ng pinipili ko ang daan ng Diyos. Ito'y oo na ibinibigay mo sa Kanya at isang pagpapalakas loob sa mga nakikinig sa akin. Paano kung sabihin ko sa iyo na malapit na tayong tumuklas ng isang sandali kung saan ang hindi ng Diyos ay naging susi ng himala na hindi inaasahan ng sinuman? Manatili ka sa akin dahil may darating na makapangyarihan, isang katotohanan na maaring magpabago sa kung paano mo tinitingnan ang bawat pintuang nakakandado. Nararamdaman mo ba siya na tinatawag ka para magpatuloy? Ang tawag na hindi dumating, naghintay ka na ba ng isang tawag na sa tingin mo ay perpekto para sa iyo? Baka posisyon sa simbahan, paanyaya sa isang proyekto o isang salita na akala mo galing kay Lord, pero hindi tumunog ang telepono at walang mensaheng dumating. Sa 1 Samuel 16, bago pinahiran ng langis si David bilang hari, nandoon si Eliab, ang panganay na kapatid. Matangkad siya, malakas, may itsura ng isang lider. Nang makita siya ni Samuel, inisip niya, siguradong ito ang pinili ng Diyos. Pero hindi nagbukas ang pintuan ng tawag na iyon para kay Eliab. Sabi ng Diyos, huwag mong tingnan ang kanyang panlabas na anyo o taas sapagkat itinakwil ko siya. Naramdaman mo na ba yon? Yung akala mo iyon na ang para sa'yo pero nanatiling sarado ang pintuan? Gusto kong itanim mo ito ng may lambing sa
puso mo. Ang hindi kay Eliab ay hindi katapusan, kundi proteksyon para sa mas dakilang plano ng Diyos. Hindi pa siya handa sa bigat ng tatahakin ni David, mga laban, pag-uusig, at isang kahariang bubuuin. Paano kung ang pintuang hindi nagbukas para sa iyo ay si Lord na nag-iingat sa iyo mula sa pasaning hindi para sa iyo? Maaring maganda sa paningin mo ang gusto mong makuha, pero nakita ng banal na espiritu ang hindi mo nakita. Isang daan na maaring durugin ka imbes na buhatin. Alam kong masakit, kaibigan. Pinaghandaan mo, inisip mong nandoon ka na, tapos hindi nangyari. Parang gumuho ang mundo. Pero sinasabi sa iyo ng Diyos, nakikita ko ang hindi mo nakikita at dinadala kita sa lugar na tugma sa kaluluwa mo. Balikan mo ang buhay mo. May mga tawag bang hindi dumating, pero sa huli, may ibang daan na nagdala sa iyo ng tunay na saya? Maaring ang pintuang iyon ay si Lord na maingat kang inilihis sa maling landas. I-type mo sa comments ang ganito: nagtitiwala ako sa tawag ng Diyos. Iyan ay isang hakbang kasama siya at isang sinag ng pag-asa sa mga nakikinig din. At kung sabihin ko sa iyo na malapit na nating tuklasin ang isang sandali kung saan ang isang saradong pinto ay nagbukas ng langit sa paraang di inaasahan, manatili ka lang dahil may dumarating isang revelasyon na maaaring gawing papuri ang bawat paghihintay. Nararamdaman mo ba? Hinahatak ka niya papalapit. Ang pagkikitang hindi nangyari, naghintay ka na ba sa isang taong hindi dumating? Baka isang tao na akala mo ay magbabago ng buhay mo. Isang kaibigan, tagapayo o pag-ibig. Pero sa kung anong dahilan, hindi natuloy ang pagkikita. Sa Juan 4, bago pa man makaharap ni Jesus ang babaeng Samaritana sa balon, may isa pang posibilidad. Pwede sana siyang dumiretso sa Galilea gaya ng inaasahan ng marami. Pero hindi nagbukas ang pintuang iyon, ang mas karaniwang daan, ang mas madaling landas. Sa halip, dinala siya sa Sikar, isang lugar na tila walang saysay, para sa isang pagkikita na walang sinuman ang nagplano. Naisip mo na ba na yung pagkikitang hindi nangyari sa buhay mo ay maaaring si Lord ang gumagabay sa iyo patungo sa isang balon kung saan may inihanda siyang walang hanggan para sa iyo? Narito ang lihim na gusto kong yakapin mo ng may lambing. Ang babaeng Samaritana ay hindi kasama sa plano ng sinuman noon, pero kasama siya sa plano ng Diyos. Kung dumaan si Jesus sa mas madali at karaniwang ruta, hindi sana narinig ng babae ang mga salitang, "Ako ang Mesiyas." Paano kung ang pintuang hindi nagbukas para sa iyo, ang pagkikitang hindi dumating, ay si Lord na nililihis ka sa isang bagay na maliit para dalhin ka sa isang sandali na babago ng buhay mo? Alam kong nakakalito, kapatid. Pinaplano natin, umaasa tayo, at kapag hindi natuloy, parang may nawala. Pero ang banal na espiritu ay bulong sa puso mo. Isinara ko yan dahil may nakatakda tayong pagkikita sa ibang lugar. Isipin mo ito. May mga pagkikitang hindi natuloy, pero kalaunan, ibang daan ang nagdala sa iyo ng hindi inaasahang biyaya. Maaring ang saradong pintuang iyon ay si Lord na tumatawag sa iyo patungo sa balon na hindi mo alam na kailangan mo. Mag-comment ka ng ganito: hinihintay ko ang pagkikita ko kay Lord. Isa itong tanda ng pagtitiwala mo sa Kanya at sinag ng pag-asa para sa ibang nakikinig. At kung sabihin ko sa iyo na malapit na nating makita kung paano ang isang saradong pinto ay nagbukas ng tubig ng isang himala na walang sino man ang nakaisip, manatili ka lang dahil may dumarating. Isang katotohanang kayang pasayawin ang puso mo sa pasasalamat. Nararamdaman mo ba? Dinadala ka niya papunta roon. Ang pagtakas na hindi nangyari, ninais mo na bang tumakas sa isang sitwasyon, umalis, pero parang lahat ng daan ay sarado. Sa Gawa 16:10-28, sina Pablo at Silas ay nakakulong sa isang madilim na selda, may tanikala sa paa at binabantayan ng mga gwardya. Sarado ang pintuan ng pagtakas hanggang sa lumindol, yumanig ang lupa, nabuksan ang mga selda at nalaglag ang mga kadena. Pero heto ang hindi inaasahan, hindi sila tumakas. Bumukas ang pintuan ng kalayaan pero pinili nilang manatili. Naranasan mo na ba yon? Yung gusto mong tumakbo palayo sa problema pero hindi bumukas ang daan, o bumukas pero pinili mong manatili. Baka ang akala mong bilangguan ay naging entablado ng isang himala. Narito ang hiwagang gusto kong tanggapin mo nang bukas ang puso. Kung tumakas sina Pablo at Silas, hindi sana narinig ng tagapagbantay ang tungkol kay Jesus at hindi sana naligtas ang buong pamilya.
pamilya niya. Ang pintuang hindi bumukas bago ang lindol o ang desisyong hindi tumakas nang bumukas ito ay si Lord na pinanatili sila para sa mas dakilang layunin. Paano kung ang pagtakas na hindi natuloy sa buhay mo ay si Lord na humahawak sa iyo para manatili ka sa lugar na kailangan mo talagang naroon? Maaaring ipinagdasal mo na ang makaalis, pero ang Espiritu Santo ay bumulong. Manatili ka dahil gumagalaw ako sa paraang hindi mo pa nakikita. Alam kong mabigat ito, kaibigan. Gusto nating lumayo sa sakit, sa hirap, pero sinasabi sa iyo ng Diyos, ang saradong pintuang iyan, ang mismong lugar kung saan sasayaw ako kasama mo. Tingnan mo kung paanong ito ay tumatama sa kwento mo. May sandali na ba na gusto mong sumuko, pero nung pinili mong manatili, dumating ang tagumpay na hindi mo inaasahan? Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang maging miyembro ng channel na ito. Sa bawat pagsali mo, tinutulungan mong yakapin ang mga ulila sa pangalan ni Jesus. At kung hindi mo kayang maging miyembro, huwag mong iskip ang ads. Bawat panonood mo ay butil ng pag-ibig. Ngayon, i-comment mo ang ganito: mananatili ako kung saan ako inilalagay ng Diyos. Isa itong pagsang-ayon sa Kanya at lakas para sa kapwa nating nakikinig ngayon. At kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na hakbang ay magpapakita kung paanong lahat ng pintuang sarado sa buhay mo ay konektado sa isang susi na magbubukas ng biyaya, manatili ka dito dahil may makapangyarihang bagay na papalapit. Isang katapusan na magtutulak sa iyo na purihin siya ng buong puso. Ramdam mo ba? Tinatawag kanya sa grand finale na ito. Ang susi na nakatago. Nakarating ka hanggang dito at hindi iyon maliit na bagay. Maligayang bati, kapatid. Iilan lang ang may lakas ng loob na sumisid ng malalim sa salita ng Diyos at manatili hanggang sa dulo para marinig ang nais niyang ihayag. Lahat ng mga pintuang sarado na tinalakay natin, ang katahimikan sa gitna ng bagyo, ang pangakong naantala, ang liko sa disyerto, ang panalangin na tila walang tugon, ang maling desisyong naiwasan, ang tawag na hindi dumating, ang pagkikitang hindi nangyari, ang pagtakas na hindi natuloy, hindi sila aksidente. At kung sabihin ko sa iyo na ang susi para buksan ng isang biyaya sa buhay mo ay nakatago mismo sa mga pintuang iyon na tila isinara, ngayon, nais ng banal na Espiritu ipakita sa iyo na bawat hindi ay isang o na binalot sa hiwaga, isang regalo na dinala ka hanggang sa sandaling ito ng liwanag at pasasalamat. Isipin mo ito bilang isang nakatagong kayamanan. Dinaanan mo ang mahirap na mga daan, nilabanan ang mga hangin ng pagsubok, pero ngayon hawak mo na ang susi, ang katiyakan na hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Yung pintuang hindi bumukas, yun ang nagligtas sa buhay mo, nagprotekta sa iyo, humubog sa iyo, at nagdala sa iyo rito para marinig, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Kaya ngayon, hinihiling ko sa iyo ang isang bagay na espesyal. Mag-iwan ka ng komento na nagpapakita ng iyong pananampalataya. Isang bagay na mula sa puso tulad ng nakikita ko ang saradong mga pinto bilang mga kamay ng Diyos na yumayakap sa akin. Gusto kong makita kung sino-sino ang mga pinili na nakarating hanggang sa huli dahil kayo ay mahalaga. Ngayon, ibahagi mo ang video na ito sa isang tao, parang pagtatanim ng binhi sa hangin na maaaring bumagsak sa isang pusong uhaw sa salita ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pag-isipan mo ito. Ang hindi sumasama sa komunidad na ito ay parang hindi nadidiligan ng sariling pananampalataya, pero ang mga nandito na ay parang matibay na puno, lumalago, may matatag na ugat. Huwag kang mag-guilty kung ngayon mo palang ito ginagawa. Ipagmalaki mong naging bahagi ka ngayon. Bawat isang subscriber ay parang isang brick sa pagtatayo ng isang espiritual na kanlungan para sa mga taong walang simbahan sa paligid. Ang panonood ng mga ganitong video ay parang pagsindi ng apoy sa kaluluwa mo. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy na iyan. Bago ka umalis, manatili ka muna ng ilang minuto sa katahimikan habang pinapakinggan mo ang musikang tumutugtog ngayon. Huwag mo munang i-pause. Hayaang dumaloy ang himig habang pumupuri ka at nagpapasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Ito ang sandali mong kasama siya, isang espiritual na tatak na hindi dapat putulin. Hindi ka nakagaya ng dati, di ba? Dalhin mo ang susi na ito sa puso mo at hayaan mong si Lord ang magbukas ng mga pintuang itinak